Ito namang batang-batang kababayan natin si Ed Yung-di na nagbigay na naman ng kanilang mga pahayag. Dismayado raw sila. Tang-in-cheek. Bakit naman daw itong si Presidente sasabihin na hindi niya papayagan na mag-operate kahit na may prangkisa? Mahilig din itong dalawang itong pumasok. Ano ba kayo? Tatakbo ba kayo Takbo ba kayo ng congressman? Takbo ba kayo ng konsyal o barangay kapitan? Hindi niyo pa nga alam kung anong punot dulo basta kayo pumapasok. Papakinggan niyo muna. Know your facts. Research. Bago kayo magsalita. Anyway, sabi na naman itong NUJP, magpapasalamat daw sila. Tang-in-cheek. May sarcasm ni Presidente Duterte. Dahil pinatunayan daw na tama sila. Kasi daw, palagi na lang sinasabi na yung pagsasarado ng ABS-CBN, ito'y paghihiganting personal lamang ni Presidente at katulong naman daw dito yung Kongreso. Bakit naman daw? Kung hindi daw totoo yun, bakit sinasabi niya na hindi niya pa ipapa-operate, di siya papayag kung bigyan man ng Kongreso ng prangkisa? Yan ang tanong niya. Ay di ba pinaliwanag na nga na merong utang ng buwis? Alam nyo, kahapon, di ba kasama natin Senator Bongo, so sabi ko, pwede niyo ba akong bigyan ng mga dokumento tungkol doon para mapag-aralan ko at bahagi ko sa ating mga tagapakinig kung ano talaga ang utang ng ABS-CBN. In fairness din, para malaman natin ano ba talaga, saan nanggagaling ito. So kanina ho pinadalan tayo pero hindi ko pa nababasa, so siguro I'll discuss it either tomorrow or sa Monday para malaman natin kung ano ba talaga itong ibinigay na sa ombudsman regarding sa mga unpaid taxes ng ABS-CBN. Kaya kayong dalawa, Agot, Isidro, o tsaka ito namang batang-batang kababayan natin si Ed Yung-di na nagbigay na naman ng kanilang mga pahayag. Dismayado raw sila. Bakit naman daw itong si Presidente sasabihin na hindi niya papayagan na mag-operate kahit na may prangkisa? Mahilig din itong dalawang itong pumasok. Ano ba kayo? Tatakbo ba kayo Takbo ba kayo ng congressman? Takbo ba kayo ng konsyal o barangay kapitan? Hindi niyo pa nga alam kung anong punot dulo basta kayo pumapasok. Papakinggan niyo muna. Know your facts. Research. Bago kayo magsalita. Hindi ba sinabi na nga ho natin nun? Ever since, di ba ang linya natin, hindi porket nagsalita si Presidente ng kanyang personal na hinaing sa ginawa sa kanya ng ABS-CBN. Hindi ibig sabihin, siya ang magiging dahilan ng hindi pag-renew. Sapagkat, di ba sinabi na natin, hindi naman siya magbibigay ng renewal ang Kongreso. At sabi natin, sinasabi kasi, hindi, ang Kongreso, sino ba may hawak niyan? Di ba si Presidente? Yun siguro nung mga panahon ni Marcos, panahon ni Macapagal, dating Macapagal, kahit lahat ng mga dating presidente. Pero kung titingnan nyo, susuriin nyo, itong si Presidente Duterte, hindi ho nakialam sa Commission on Appointments. Hindi ho ba lahat ng mga nominado ng Presidente noong mga nakarang administrasyon na members of the cabinet, pag na-nominate at na-appoint, sigurado approve. Wala na. Wala ka nang puproblemahin. Pero tingnan niyo si Presidente. In-appoint niya, 4 o 5 yata ang hindi na-aprobahan. Isa dun sino ito? Si Gina Lopez. Isa pa ron yung si dating Secretary of Health. Sino ba yun? O si Ubial.
And then si Secretary Yasay dati, yung nasirang classmate ko. Meron pa. Si Tagiwalo, 4 na. Meron pang isa. Isa pang kaliwa. Si Mariano. O sige. Paano nyo sasabihin sa akin na hawak ni Presidente yung Kongreso at nakikialam siya? Kasi kung pinakialaman niya yon, ay sigurado approve yon. Hindi po ba? Ay, hindi nga siya nakialam. Pinabayaan niya, bahala kayo. Sa inyo yan eh. That's your turf. That's your territory. O, edi true enough, ayun, di ba, nagkaroon ng mga investigation, lumabas doon, may mga violations. Merong mga compliance, meron din mga violation. But as I said, di ba, pinaliliwanag ko sa inyo, the compliance does not preclude prosecution from violations, subsequent violation. O yun na naman ang nangyari. O kaya hindi sila nabigyan. Hindi po ba? Sabi nung isang senador, yun daw ABS-CBN, walang tax liability. Ang problema, yung gaya nga ng sinabi natin sa inyo, yung senadorang yun, yung nakakulong. Yun ang sinasabi niya. Ikaw naman, Senadora de Lima, paano mo man masasabi yan, yaong ka dyan sa laog kang kulungan. Dahil mo aram ang facts. Ako ka man bang abogado? You have to know the facts. You have to research. Kaya nga ako, hindi ako nagsasalita. That's why, sabi ko kay Senador Bongo, can you give me certain documents where I will go over it and read? Para meron tayong basis. Hindi ba? Ganon din ang ginawa ko kay General Parlade. Hindi ba? Bumabanat. Pinanatan si General Parlade. Ako naman, hindi ko naman alam kung anong exactly yung news report. So, I had to read the entire news article. O, nakita ko naman, wala namang masama. O, hindi ba pinagtanggol din natin yung inquiry report. Dapat ganyan tayo. Hindi po pwede yung basta tayo, porket kalaman, banat. Hindi po pwede yun. O, hindi po tayo uunlad. Walang mangyayari talaga sa atin. Para tayong mga alangka at mga, anong tawag nun? Crabs. Mga alimango. Hindi po ba? Kaya kailangan tayo palaging maingat. Tandaan nyo, si Presidente, not because he's President, you will deprive him of his right to express his own views also, or his own thoughts or insights, or his displeasure or disagreement with certain things. Pero hindi ibig sabihin, pinakikialaman niya ang Kongreso. Ilan ba miyembro ng Kongreso? 300? Mario, paano mo makukontrol? May kanya-kanya sarili. Diyan lang sa Senado, 24 lang sila. Hindi pa sila nagkakasundo eh. Hayaan nyo na. Pabayaan natin. Tumakbo yung proseso. Palagi yung si Presidente. Tandaan nyo si Presidente. Ito ang tanda niya ng Presidente. This President cannot tolerate any kind of oppression. Yung pang-aapi, ayaw niya yan. This President, Rodrigo Roa Duterte, cannot tolerate also corruption. Pero, hindi porket sinabi mong corrupt yung ganito, paniniwalaan ka agad ni Presidente, abogado yan eh. Lahat ng abogado, nag-iisip, papaimbestigahan niya muna yan, silently, secretly. At pag nakita niya na merong probable cause, yariga sa kanya. Ayaw rin ng Presidente ng droga. Naku, hate na hate niya ho yan, yung drogang yan. Ayaw niya rin ng kriminalidad. Kita niyo yung Davao, once the hotbed of criminality and rebellion, look at it now because of him. Kaya nga naging Presidente yan eh, yun ang kanyang naging modelo. Kaya humanga ang sambayan ng Pilipino. Kaya yun yung kaugnay dun sa revival ng prangkisa. Sinasabi naman ni Speaker Lord Alan Velasco, mukhang wala na tayong oras yan. Dami nating inaasikaso. Siguro sa susunod na kongreso nyo na ng pag-usapan yan. Sabi niya,
We have a lot of things to do and we have to finish yung mga priority measures ng Duterte administration para matulungan natin to si Presidente. Ma-fulfill niya yung kanyang mga promesa sa kanyang kampanya bago dumating yung 2022 elections. And on top of that, sabi ni Speaker Alan, we would like to see the passage of Bayanihan 3, pati na yung ibang economic bills, para ma-rebuild natin, mabuhay uli natin yung ating Philippine economy. Na alam naman natin sinira nitong pandemya para ma-rebuild natin yung buhay ng ating mga kababayan. Yan naman daw mga dating hearing sa House. Matagal na at malalim yung diskusyon dyan. Kaugnay sa prangkisa ng ABS-CBN. At kung anumang mga naging paglabag nito sa saligang batas, lalo na sa foreign ownership, pati yung paglabag sa mga labor laws, at pati na yung paglabag din sa terms ng legislative branch. So, hayaan na po natin ng Kongreso. Samantala, itutuloy daw nila dyan sa House of Representatives yung sinimulang investigasyon. Kasi ito actually may investigasyon na po rito sa sinasabing tax liability ng ABS-CBN. Yung pong Lopez Group of Companies may utang daw sa DBP. Kaya tutuloy, basta alam nyo, tuloy nyo na lang ang investigasyon. Kung anong totoo, hindi ilabas nyo. Kasi sinasabi naman ng Lopez Holdings Corporation, wala naman kaming unpaid obligations. So, dapat, alam nyo, sa batas, the one who alleges must prove. Since sinasabi natin na may tax liability ang ABS-CBN, prubahan. Kaya nga nagkakaroon ngayon ng investigasyon sa House. Para malaman natin. Magkaalaman na. Samantala, yung Court of Appeals naman, meron nung demanda na nakabinbin sa kanila na dinismiss nila yung petition o yung appeal ng ABS-CBN kaugnay naman sa dalawang empleyado nila na dinismiss nila ng labag sa batas. Nanalo yung, madali sabi, nanalo yung dalawang empleyado, nag-apila sila. Pero denied for lack of merit yung certiorari final nila. Ito yung mga empleyado rito, si Ellen Lagat at si Munet Soriano. Kasi daw, illegally dismissed sila, hindi pa sila binayaran ng overtime, wala pang 13-month pay, wala pang incentive leave pay, wala pang holiday pay, pati attorney's fees, wala. O kaya, kami ng Court of Appeals, denied. Sapagkat ang broadcasting ABS-CBN daw nabigo to discharge his burden of proving that the National Labor Relations Commission, na nanalo sila ron committed a grave abuse of discretion. Kaya dinina yung petition ng certiorari questioning the decision of the NLRC. O naalala tuloy natin, meron tayong nabasa at nagpadala sa atin yung 13-month pay yata o yung sa Channel 13. Ako, nagre-reklamo din yung mga empleyado sa Channel 13. Di ba government station ng Channel 13? Kaya, ang ginawa ho natin, nirefer natin sa PCOO. Kung ano na nangyari doon sa kaso niyon. Yung mga problema ng Channel 13 employees. Bakit kasi hindi pa pagbili itong Channel 13 na ito sa pribado para magamit? Parang hindi naman nagagamit. Parang white elephant ito. Siyempre, you have to maintain the studio. You have to pay the employees. Kung nalulugi, ibenta na lang natin.